Magandang umaga po sa inyong lahat, mga ka-realty. Yan, real estate naman tayo ngayon. Okay, so meron ako sa inyong isi-share na tips, tips, tips before buying subdivision, before buying a subdivision house or a condominium unit. Okay, dalawa lang yan, condominium or subdivision unit. Okay. So, magbibigay ho ako sa inyo ng tip, ano? Alam nyo ho kasi mga ka-realty. Okay. Alam nyo ho kasi, kung magpo-purchase ho tayo or bibili tayo ng real estate, it's either for investment, for future use, or for immediate use. Ibig sabihin, titirhan na natin. Okay. So, ang topic natin ngayon ay para sa lahat ng yan. Okay? So, when it comes to real estate buying is a big investment. Alam niyo ho yan. So, hindi ho natin pwedeng isugal ang pera natin sa real estate. Dapat ho, zero, okay? Zero error or wala ho tayo dapat pagkakamali dito. So, ibig sabihin, 99.99% ay zero error. Okay? Ganun ho tayo. Okay? Kaya, kahit pa paano ay meron ako sa inyong ibibigay na tips, ano, before buying a subdivision or condominium unit. Okay? So, number one, okay? So, pupunta kayo sa isang project, subdivision project or condominium project. So, unang-unang mag-a-approach sa inyo ay ang inyong sales agent. Okay? Napapansin nyo po yan. So, i-approach po kayo ng sales agent. So, pag i-approach po kayo ng sales agent, at the same time, siya ho ay magdi-discuss ng kanyang project. Okay? Ng project na kanyang binibenta. Okay? So, unang-una sa lahat, ang gagawin nyo, syempre, i-entertain nyo ho yung ating sales agent ng maayos. Okay? So, at the same time, first things first, okay? Verify first if the broker or agent is registered with the HLURB or Housing and Land Use Regulatory Board or the PRC. Okay. Sabi nyo sa agent, license ho ba kayo ng PRC? Okay. So, pag sinabi niyang yes, ano ho ang PRC number? Or pag meron hong broker, hingin nyo ho ng PRC license. Okay, so may number ho yan dapat nakalagay. So, i-verify nyo ho muna kung sino yung kausap nyo. Ang tawag ho dyan ay due diligence. Okay, hindi ho pwede tayong bili na ng bili or bara-bara. Dapat ho, meron ho tayong pag-iingat or tinatawag nating due diligence. Dito ho papasok yun sa ating mga tips. Ano? So, approach nyo ho yung broker or agent, pahingi ho ng PRC license. Okay. So, once na binigay na ho yung PRC license, tandaan ho, ang isang broker ay allowed ho siya ng 20 real estate agent. Tandaan, 20 lang, hindi ho siya sosobra. Okay? So, pag bawat agent ay may kanya-kanyang broker. Tandaan mabuti yan. So, sa ngayon ho, meron ho tayong Republic Act 9646 or Real Estate or RESA law. Okay? May tinatawag tayong RESA law or Republic Act 9646. So, ang sabi ho doon, okay? Ang sabi ho doon, hindi na ho pwede magbenta ng real property ang kahit sino. Okay? Except kung kayo mismo ang may-ari. Pwede ho kayo magbenta ng inyong property. Or kung kayo ay, halimbawa ako, mayroon akong property, ipapabenta ko dun sa kaibigan ko, pwede rin ho yun. Gagawa lang ho kami ng SPA na pwede ko siya ang pinapabenta ko or siyang pinapa-in-charge ko sa sales ng aking property. Pwede rin ho yun. Pero, hindi ho siya allowed mag-receive ng commission. Tandaan, hindi ho siya allowed mag-receive ng commission on behalf of the owner. Okay? So, daan po tayo sa legal na proseso. Okay. So, tandaan, as buyer, check kung ang kausap nyo ay may lisensya sa PRC tsaka sa HLURB. Bawal ho ang kolorum. Okay? So, number 2,
Kasi magkikipag-usap kayo, magbabayad kayo eh. Dapat to, ang binabayad nyo at kausap nyo ay sigurado din. Okay? Sigurado yung karakter at lisensyado. Okay? So, next, check first from the broker or agent if the project, kung yung project na yun has a certificate of registration or CR, and importante sa lahat po ito, no? Importante sa lahat, kung ang developer ay mayroong license to sell from the HLURB. Tandaan, license to sell. Ibig sabihin, kung ang broker ay may lisensya, yung developer naman ay dapat may lisensya din sa HLURB para ibenta niya yung kanyang mga property. Okay? Ganun yun. So, we're talking here of a subdivision project and condominium project, ano? Pero pagdating sa mga individual seller, hindi na ho ito kasama. Okay. So, saan ho natin makikita yung license to sell na yan na sinasabi niyo, Mr. Alberto? Ito ay makikita, mag-log lang kayo sa www.hlurb.gov.ph. Okay, yun lang. Yun ho siya makikita. So, bakit ho ito importante? Importante ho ito kung makikita nyo, kung yung developer ay, bakit ho importante yung license to sell? Kasi ho, pag walang license to sell ang isang developer, hindi ho siya allowed magbenta. May problema ho siya kung bakit hindi ho siya binibigyan ng license to sell ng HLURB. Ang HLURB ho, sila ho ang nagre-regulate sa mga developer. Pinoprotektahan po nila ang mga buyer ho, katulad natin. Okay, so, mache-check nyo ho doon sa website ng HLURB kung yung developer na yon, yung project niya ay mayroong encumbrance or mayroong cease and desist order or may suspension ng kanyang licenses dahil sa pagkakamali or mayroong hindi nabayaran or may kaukulang penalties. Okay? So, tanda mabuti. So, okay. So, moving forward tayo. Number 2. Since kung bibili kayo, ito importante ho ito sa subdivision project. Ano? Kung bibili ho kayo ng subdivision unit or subdivision house, make a site visit. Dapat ho pag bibili kayo, bisitahin nyo muna kung ano ang bibilhin nyo. Okay? Ituturo ho kayo ng real estate agent or broker sa premises, yung binibenta niyang property. Ituturo ho kayo, unang-unang ituturo sa inyo, yung clubhouse. Makita mo yung swimming pool, yung mga amenities, may mga children's park, makikita nyo ho yun doon, ituturo kayo dyan. And then right after that, tanungin nyo na kung nasaan yung property na para sa inyo na gusto nyo bilhin. Okay. So pagdating doon sa area nyo na property na gusto nyo bilhin, huminga kayo na maluwag. Inhale, exhale. Ganun lang. Take note, hindi lang kayo mag-inhale, exhale doon sa property. Babaho kayo sa sakyan nyo, tapos mag-inhale, exhale. Hindi lang ho ganon. Okay? Number 1, titingnan nyo ho, yung photography. Okay, yung photography, yung area niya, kung siya ba ay mataas o mababa. Kasi may mga certain values ho yan. Okay, may mga feng shui din ho yan. Kung sabi nila, kung mas mababa sa kalsada, yung property mo, mas marami pa ang inyong gagasusin para sa pagtambak. Kung papagawa na kayo ng bahay, medyo mas malaki-laking konti ang gagasusin nyo dahil tataasan nyo po siya. Okay? Ano pang iba? Okay. Susceptible ba siya sa landslide? Siya ba ay may katabing tambak or mountain na pwedeng mag-landslide? Tandaan nyo ho yan. Check nyo rin ho yan through ocular inspection of the property you wanted to buy. Okay. Maganda na ho yung sigurado. Okay. Ano pa? Letter C. Siya ba ay flooding or erosion? Or madali ba siyang, or flood area ba siya? Flood prone area. Alam nyo ho, yan ho ang issue ngayon sa real estate. Kung flood area po siya, so take note of that also. So paano niyo ho siya makikita? So I think the website of the MMDA meron ho siyang tawag doon, meron ho siyang site regarding that. Makikita niyo kung yung area niyo is flood prone area. Makikita niyo ho yan. Or pwede kayong magtanong-tanong kung nandoon na kayo sa area niyo, magtanong-tanong kayo. Ang unang tatanungin niyo ho, lakad kayo ng konti, yung tindahan, yung sari-sari store. Manang pabili ho ng ganito, tapos magkwentuhan na kayo. Ito bang area ito ay binabaha ba ito nung nakaraang bagyo, or ito ba ay kahit walang bagyo binabaha ba ito? Doon pala makakuha na kayo ng info. Okay? Makakuha na kayo ng first hand info sa sino mang tao na nakausap niyo doon sa tindahan or sari-sari store. Okay? So isa pang to consider. Ito hindi masyadong na-discuss pero nangyayari ho ito.
Okay. So, ano ho pa yung isa? Fault lines. Fault line. May mga fault yung area. Hindi niyo yung kasalanan, hindi yung fault niyo yun, no? Pag sinabi yung fault line, daanan ba ito ng lindol? Okay. So, paano nyo malalaman yun? Importante ho yun kasi kung ang area yun ay daanan ng lindol, definitely usually mababa yung value. Okay? Nagma-minus yung value nun. Although I'm also a real estate appraiser, so bumababa talaga yung value pag ito'y daanan ng lindol. Pero may mga solution ho dyan ng engineer, pinapatibay lang ho nila yung workmanship, lalo na yung mga tinatawag na mga poste, pinapatibay ho nila, dinadagdagan para to counter the fault line. So pwede naman ho yun. Okay, so paano nyo ho malalaman kung yung property ay daanan ng fault line or lindol? Mag-log din ho kayo sa dost.gov.ph. Nasa PBox po ito nakalagay. Nasa map ho ng PBox. Titinan nyo ho doon, i-download nyo yon, makikita nyo kung yung area binibili nyo ay may dumadaan na fault line. Hindi sa inyo sasabihin yan, of course, kasi kung hindi nila alam, hindi rin nyo malalaman. Pero kung ang kausap nyo ay licensed broker, kung alam niya, lahat ng alam niya sa area yun, positive man or negative, sasabihin ho sa inyo yan. Yan ho ang kagandahan ng nakikipag-transact sa licensed real estate broker and agent. Okay? So, na-check nyo na lahat. So, uwi na kayo pagkatapos. Konting merienda, papameriendahin kayo ng juice or mag-sip kayo ng juice, papameriendahin kayo ng ahente. So, uwi na kayo. So, pangalawa, number 4, bago kayo umuwi, hingi muna kayo ng owner's copy ng title. Hindi sa inyo bibigay yung totoong owner's copy, photocopy lang ng owners. Makita nyo lang ho yung title. Makita nyo lang ho yung talagang titulo, original title, ang tawag ho doon ay owner's copy. Title owner's copy. Okay, makita nyo lang ho yun. Pag nakita nyo na ho, ipa-xerox nyo po, ipa-photocopy nyo. Okay? Lahat ng pages pa-photocopy. Okay, huwag kayong first page lang. Lahat po ipa-photocopy nyo. At pag na-photocopy nyo na ho yan, pupunta ho kayo sa registry of deeds na malapit ho, na nakakasakop sa area na inyong binibili. Okay. So, anong pupunta nyo sa registry of deeds? I-request kayo ng certified copy ng title. Okay. Certified copy ng title. Sasabihin nyo sa registry of deeds, dalawa ang i-request nyo. Certified true copy ng title at pangalawa, yung traceback. Pag sinabing traceback, saan ho nanggaling yung title na yun bago nakabili yung binibilhan mo. Traceback ang tawag doon. Bakit po importante yon? Para malaman nyo kung may problema or may problema yung property bago na bili nung owner. Okay? So, bakit din ho Mr. Alberto mahalaga na meron ho tayong copy ng owner's copy ng title, original copy ng title, tsaka yung certified true copy? Sabi ko sa inyo, ito, mahalaga ito. Ngayon ho, yung original copy ng title ay nasa registry of deeds po yan. Yung hawak ng may-ari o yung owner ay, ang tawag dyan ay owner's copy. Yun ho ang binibigay sa inyo once na fully paid na kayo. Okay, so yung owner's copy, or yung title ng owner ay ikukumpara nyo ho ito doon sa certified true copy na nakuha nyo sa registry of deeds. May bayad ho itong pagkuha, nasa 200 pesos yata o 250. So almost 1 month ho bago makuha nyo ito. 2 weeks to 1 month bago nyo makuha. Sa actual yan ha. So ikukumpare nyo ho ito, yung dalawa, yung owner's copy tsaka yung certified true copy galing RD. Pagko-compare nyo po yung dalawa, dapat ho parehong-pareho. Okay? Parehong-pareho siya. Even yung mga letters, yung description of property, parehong-pareho po dapat. So, buklatin nyo po sa dulo. Isa lang mo din magkakaparehas yan minsan, yung signature, kasi nagsisignature siya, hindi siya talaga magkakaparehas. In actual, talaga hindi siya nagkakaparehas. Pero halos lahat ay parehas na parehas siya dapat. Okay? Ano pa ba ang dapat parehas dyan? Kung makita nyo dun sa certified true copy na isa,
ay mayroong annotation, dapat to doon sa owner's copy ay meron ding annotation. Ibig sabihin, may nag-loan ka kasi pag ang yung property na yun ay naka-loan, naka-annotate po doon, nakalagay po doon na may loan ito. Dapat to sa certified true copy, parehas siya nakalagay. Pero pag meron hong nakalagay doon sa isa at kahit yung isa ay wala, so magduda na ho kayo. May problem ho yan. Yan ang tinatawag na simple title verification. Ganun lang. Ganun lang. Tingnan niyo ho rin yung texture ng owner's copy ng title, yung may-ari. Ano ba yung texture niya? Yan, ang texture ho niyan is para ho ano yan may mga sabot-sabot tawag doon, abaka, usually ganon. So minsan naman sa ngayon digital form na, maganda na yung klase. So ganun lang ho yan. Okay? So ang tawag ho diyan ay title verification. Simple title verification. Pero marami pa ho yan. Okay? Marami pa ho yung ways to verify the title of its authenticity. Pero in a simplest way, para mapadali, as a buyer, a simple one, ganito lang ho ang gagawin nyo. Okay? Isa pa, number 5. Check the quality of materials or workmanship of your condominium unit or house subdivision. Okay? Kung nakapagbili na kayo, okay, at nahulog-hulugan nyo na, nakapag-loan na kayo sa bangko, at nabili nyo na yung property, bago nyo tanggapin yung property, bago nyo tanggapin yung bahay or yung condominium, i-inspect nyo muna lahat, yung mga pintura, okay, yung pintura, in accordance ba siya sa napag-usapan, sa contract, yung materials niya ba ay ginamit in accordance with the contract or deed of sale, or yung kumbaga gumagana ba yung faucet, yung tubig, okay? Yung pintuan ba hindi sira, wala bang gasgas, walang tuklap na pintura, tandaan niyo mabuti yan. Yung window ba ay hindi nalalaglag yung tornilyo at hindi nahuhulog, yan. Okay? Lahat ba ng mga plugs, yung mga saksakan ng kuryente, gumagana ba lahat? Okay. Pag meron hindi gumagana doon at meron kayong nakitang problema, na malaking problema, huwag niyo tatanggapin muna. Okay? Paayos niyo muna sa developer. Okay? So, sulat kayo na hindi niyo muna tatanggapin to, not unless na hindi pa naayos yung property. Kasi once na tinanggap niyo na yan, wala na kayong magagawa. Kayo na ang magpapaayos niyan. At, pangalawa, pag tinanggap niyo yan, kayo na rin magbabayad ng taxes sa amilyar. Kumbaga sa real property tax, kayo na rin magbabayad. Pero hanggat hindi nyo pa tinatanggap niyan, ang magbabayad ho niyan ay developer. Okay? So, yan lang ho. Sana ho ay nakatulong itong ating munting topic, munting tips. Ito ang basic tips lang kung kayo ay gusto nyong bumili ng condominium or subdivision for investment, okay? O gusto niyo for future use or gusto niyo ng tirhan. So, ito ho ay helpful po or makatulong po ito sa inyo para makapag-decide kayo sa pagbili ng inyong first real property. Okay? Ngayon, ito po si Mr. James L. Alberto, ang inyong lingkod. Maraming salamat at thank you for watching. See ya!